Hello, ang topic natin ngayon is for differential equations, which is solving non-homogeneous DE using variation of parameters, part 4. So kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1, 2, and 3, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna. Para meron na kayong idea, background sa concepts ng topic na to at makasabay kayo sa mga isi-solve nating problems. Okay? So, nakapag-solve na rin tayo ng mga problems at ito yung concepts na discuss natin. Sa parts 1 to 3, umabot tayo hanggang problems. Ito yung mga problems na na-solve natin. Check lang natin yung last number. Last number is ito yan. 9. Sige, tuloy natin. Let's have problem number 10. So, solve pa rin natin yung general solution of the given DE using variation of parameters. So, D minus 1 times D minus 2, D minus 3, Y is equal to e to the x. Okay, so again, ang form ng non-homogeneous DE palaging f of dy is equal to r of x. So yung f of d natin is ito, yung function of the differential operator na nga nakatabi kay y. So naka-factor siya. F of d is d minus 1 times d minus 2, d minus 3. Tapos yung r of x natin, yung function of x sa right side. So non-zero function siya, diba? E to the x. Okay, so paano yung general solution uli ng any non-homogeneous DE? Diba? Y is equal to YC plus YP. YC is the complementary solution and YP is the particular solution. So hanapin muna natin si YC. For YC, ang gagawin natin, gawin nating homogeneous DE yung given. Bale, yung left side, copy natin, equate lang natin to 0. Then kung ano yung general solution nitong homogeneous DE, naging homogeneous siya kasi naka-equate sa 0, yan yung magiging YC. So paano na nga ba uli hanapin ang general solution ng homogeneous DE? Base dun sa naturo ko sa inyo sa pag-solve ng homogeneous DE, nakalink lang din sa description yung past video tutorials ko doon. Hahanapin natin yung auxiliary equation, di ba? Or AE for short, which is given by f of m is equal to 0. So, papalitan natin yung mga capital D dito sa f of d ng m. Okay, ito yung f of d, diba? So, m minus 1, m minus 2, m minus 3 equal 0. Then, solve for the roots. So, naka-factored naman na. So, equate natin each factor to 0. Yan. So, m minus 1 is 0, m minus 2 is 0, and m minus 3 is 0. Solve for the roots. So, dito sa una, transpose nyo si negative 1 sa kanan, magiging m is 1. Tapos, pangalawa, transpose si negative 2 sa kanan, magiging m is positive 2. And transpose si negative 3 sa kanan, magiging m is positive 3. So, di ba mga real unique roots? So, let's say ito yung m1, m2, m3. So, meron tayong 3 roots kasi hanggang third order yung DE natin, di ba? Third derivative. So, paano yung YC kapag case 1 ng homogeneous DE solution? Real and unique roots, di ba? YC is
C1 e to the m1x plus C2 e to the m2x, okay, plus C3 e to the m3x. Yan. So, substitute natin, YC is C1 e to the m1, 1x, or kahit x na lang siya, di ba? So, C1 e to the x plus C2 e to the m2, which is 2x, plus C3 e to the m3, which is 3x. Yan. So, kapag meron na tayong YC, diba, makukuha na rin natin yung form ng YP using variation of parameters. So, for YP, this time, usually yung na-solve natin sa parts 1 to 3 is hanggang second order lang, or yung highest derivative is second. Ngayon, hanggang third derivative tayo. Bale, yung YP, magkakaroon tayo ng hanggang n is equal to 3. So, meron tayong U1, Y1, plus U2, Y2, plus U3, Y3. Hanggang tatlong functions. Yung U1, U2, U3, hindi yan constant, ha? That's function of X. Okay? Tapos, etong Y1, Y2, Y3, pwede nyo i-assign yung mga functions na to. Okay? Naka-multiply sa C1, C2, C3. Sige, let Y1 be equal dito na lang sa e to the x, Y2 be equal dito sa e to the 2x, and then Y3 be equal to e to the 3x. So, pwede nyo ring pagbali-baligtaran if you want. So, hahanapin ngayon natin yung function U1, U2, U3 of x. So, this time, gagawa tayo ng simultaneous equation, okay, in terms of the derivatives ng U1, U2, U3. So, paano? So, ang una is you will have Y1, U1 prime, plus Y2, U2 prime, plus Y3, U3 prime, equals 0. Then, Y1 prime, U1 prime, plus Y2 prime, U2 prime, plus Y3 prime, U3 prime is 0. And then last, hanggang second derivative tayo ngayon, Y double prime, Y sub 1 double prime, U1 prime, plus Y sub 2 double prime, U2 prime, plus Y sub 3 double prime, U3 prime, equals R of X. Yan. So, di ba, iba na ngayon yung form ng simultaneous equation kasi nga, hanggang third order tayo. So, nadagdagan tayo ng line na to. So, hanggang second derivative yung kinuha natin para dun sa Y1, Y2, Y3. Okay? Kasi kapag yung diin natin yung second order, hanggang 2 simultaneous equation lang tayo, di ba? Kung mare-recall nyo yung mga na-solve natin dun sa parts 1 to 3. So, ito na ngayon yung gagamitin natin. Simultaneous equation. Bale, isa-substitute natin yung mga value ng Y1, Y2, Y3 hanggang yung second derivative nila. So, Y1, di ba, that's e to the x times U1 prime plus Y2 e to the 2x U2 prime plus Y3 e to the 3x U3 prime equals 0. Tapos, Y1 prime. So, i-derivative natin si Y1, derivative ng e to the x. E to the x pa rin. Times U1 prime plus Y2 prime. So, derivative ng e to the 2x. Diba? E to the 2x times, by chain rule, derivative ng 2x, 2. So, sulat ko sa unahan. Times U2 prime. Plus Y3 prime. So, derivative ng e to the 3x, Y3. Bali, e to the 3x times, by chain rule, derivative ng 3x, 3. Okay? U3 prime is 0. Next, sa third row, second derivative ng Y1. So, derivative natin tong first derivative, e to the x, derivative niyan is e to the x pa rin. Yan na yung second derivative ng Y1. Times U1 prime. Next, Y2 double prime. Okay, bale, i-derivative pa natin yung y prime, y2 prime na to.
So, derivative ng 2 e to the 2x, that's 2 times derivative ng e to the 2x is 2 e to the 2x, di ba? So, magiging 2 times 2, 4. 4 e to the 2x. Times u2 prime. Plus y3 double prime. So, i-derivative pa natin yung y3 prime to get the second derivative. So, ito yung y3 prime, di ba? Derivative niyan is 3 times derivative ng e to the 3x, 3 e to the 3x ulit. So, magiging 3 times 3, 9. So, 9 e to the 3x times u3 prime. And then equal to r of x. Ano yung r of x natin kanina? Yung r of x kanina ay e to the x. E to the x. Yan. So, ito na yung ating simultaneous equation to solve for u1 prime, u2 prime, u3 prime. In matrix form natin, in matrix form, yung mga coefficient matrix muna, bale, yung mga nakamultiply kay u1 prime, u2 prime, u3 prime. Ito, si e to the x, e to the 2x, e to the 3x, e to the x, 2 e to the 2x, 3 e to the 3x, e to the x, 4 e to the 2x, and 9 e to the 3x. Okay, so copy e to the x, e to the 2x, e to the 3x, e to the x, 2 e to the x, 3 e to the 3x, e to the x, 4 e to the 2x, and 9 e to the 3x. Times, yung hinahanap nating mga unknown, u1 prime, u2 prime, u3 prime. Then equals yung mga function or yung mga entries natin sa right side, which is 0, 0, e to the x. Yan. So, by Cramer's rule, isa-isa na nating mahanap yung values ng u1 prime, u2 prime, u3 prime. So, for u1 prime, so constant lang or same lang yung nasa denominator. Palagi yan is yung determinant netong coefficient matrix. Yan. Determinant. Yan. Ito yung Wronskian. Diba? Sa numerator, okay, copy lang natin to. Yung nasa denominator. Pero, ang gagawin, papalitan natin yung entries sa row 1. Ay, sa column 1. Ito. Kasi it corresponds para sa U1, di ba? Mga coefficients ng U1 yan. U1 prime. Papalitan natin ito, yung mga entries sa right side. So, 0, 0, e to the x. So, didelete ko tong column 1. Papalitan natin ito. Okay. So, yan na yung value ng U1 prime. For U2 prime, so same pattern. So, same lang sila sa denominator. Copy ko to. Determinants ng coefficient matrix. Tapos sa numerator, copy din muna natin to. Pero, papalitan naman natin yung second column. Diba? Kasi yung second column, it corresponds sa mga coefficients ng U2 prime. Papalitan natin, same lang din ito, yung 0, 0, e to the x. 0, 0, e to the x. Yan. Then lastly, si u sub 3 prime, so same denominator. Copy. Then, for the numerator, copy din natin yung denominator. This time,
following the same pattern. So, yung column 3 entries naman, papalitan natin kasi yung column 3 is the coefficients ng mga U3 prime, right? Papalitan natin to ng right side. Ito, yung entry sa 0, 0, e to the x. 0, 0, e to the x. Yan. So, i-evaluate na lang natin ang determinant. So, this time, mas mahaba or mas long process yung paghanap ng determinant, especially kung mas mataas na yung size. Naging 3x3, di ba? Pag 2x2, madali lang. Pwede tayong gumamit ng cofactor expansion method or ano na lang, yung basket weave. Pwede naman para hindi ko na ituro yung concept ng cofactor expansion. Minsan kasi mas madali yung cofactor expansion kapag may 0, 0. Bawa yung isang column at isang row is puro 0 tas isa lang yung non-zero. Okay? Pero sige, ano na lang tayo, basket weave. For U1 prime muna. So ano yung expression natin for U1 prime? Ito. Sige, ganito yung basket weave method. So, sa determinant muna tayo ng baba ng denominator. Kasi ito palagi yung the same, di ba? Sa U1 prime, U2 prime, U3 prime. Ang gagawin, kopyahin natin tong entries. Yung lahat ng entries. Tapos, kakopy natin yung first two. Kurong natin. Yan. Next. Gets ba? Ayan. So, ito rin ginagawa kapag constant yung inyong mga entries sa matrix eh. Diba? Okay, ang gagawin nyo, bale, mga products nito, yan, positive lahat yan. Tapos, products nito, mga negative naman. O sige, multiply natin. So, e to the x times 2e to the 2x times 9e to the 3x. So, yung coefficient 2 times 9, 18. Tapos, bali mga same base tayo na e. I-add nyo lang x plus 2x plus 3x. 6x, right? Okay. Tapos, puro positive yon. Positive plus, ito naman, coefficients muna. So, walang coefficient. Ito 3, ito 1. So, 3 times 1 times 1, 3. Positive 3. Then, same base ulit tayo na add the exponents. Copy same base, i-add exponents. 2x plus 3x plus x. 6x. Okay. Tapos dito naman, 1 times 1 coefficients times 4. 4. So, positive 4. And then, yung base e, copy, add the exponents. So, 3x plus x plus 2. So, 6x pa rin. Lagi namang 6x. Okay. Ito yung mga positive. Tapos, minus, okay, yung mga green, add din natin. Kaya minus sila, nakadistribute yung minus or pwede nyong i-factor yung minus. Tapos puro add na lang yung mga diagonal na green. Product nitong mga terms. So dito muna sa una, coefficient, so 1 times 2 times 1, 2. Tapos e to the x, e to the 2x, e to the 3x, pag multiply nyo, 6x pa rin yun. Next, so plus 4 times 3 times 1, coefficient.
12. So, 12 tapos e to the 2x times e to the 3x, e to the x, e to the 6x pa rin. Tapos, last ito, 9 times 1 times 1, 9. Tapos, para sa e, pag multiply nyo, e to the 6x pa rin. Ayan. So, combine ngayon natin. Bale, 18 plus 3 plus 4. 18 plus 7, 25. E to the 6x. Tapos, minus, ito naman, 2 plus 12, 14 plus 9, 23. E to the 6x. So, 25 minus 23, 2e to the 6x. So, ito yung determinant ng denominator. Okay, next. So, yung numerator pa. Ito madali-dali to kasi may mga zero. May mga mazi-zero tayo dito. So, same pa rin. Basket weave net natin. So, copy ko to. Yung mga entries. Tapos, copy yung first two ulit. Yan. So, multiply to, multiply to, multiply to. Okay, positive. Tapos, ito. Minus, minus. Ito, may mga masi-zero. Ito, zero na to. Zero, kasi may zero ka. Ito wala yan. Walang zero. So, coefficient 1 times 3 times 1, 3. Tapos, e to the 2x times e to the 3x times e to the x, e to the 6x pa rin. Di ba? Ito may mazi-zero. Kasi may zero ka. Tapos, minus sa mga green. Ito, walang mazi-zero. So, multiply coefficient 1 times 2 times 1, 2. Tas e to the x times e to the 2x times e to the 3x, e to the 6x. Ito, 0. Kasi meron kang 0 entry. Plus 0. Tas ito, plus 0. Kasi may 0 ka entry. So, ano yung natira? Ang natira is 3e to the 6x minus 2e to the 6x. Which is, ilan na lang? E to the 6x. Yan. So, kapag kinuha na natin yung U1 or U1 prime, U1 prime is, di ba, yung numerator is e to the 6x, yung determinant na to. E to the 6x divided by yung determinant na to ay 2 e to the 6x. So, over 2 e to the 6x. So, makakancel natin. Bale, U1 prime is 1/2 lang pala. Okay? Tapos, para ma-solve natin si U1, kasi may prime. So, i-undo natin yung prime or the first derivative. We can integrate both sides. Okay? So, magiging U1 prime. Ito with respect to x yan.
Mawawala na yung prime ni u1 kasi in-integrate na natin. Integral ng 1/2 dx, so labas yung 1/2 constant times the integral of dx. So 1/2 integral ng dx is x. So wag yun ang lagyan ng plus c. Kasi yung mga constant natin is nandun na sa homogeneous DE part. Yun sa YC pala, sa solution ng homogeneous DE part. So U1 pa lang to. Next, proceed tayo sa U2. So yung U2 naman, ang expression natin is ito, U2 prime, copy. So, alam naman na natin tong denominator. Determinant neto is ilan? 2e to the 6x kasi pare-pareho lang sila. So, sa numerator na lang yung i-evaluate nating determinant. Yan. Okay. Bale, by basket weave uli, copy natin yung lahat ng entries. Ito may mga zero, so may makakancel tayo dyan. Tapos, yung first two column, copy. Yan. So, ganun ulit. Bale, yung diagonal na to, ito, mga positive. Tapos, ito, product negative. Yan. So, dito muna sa una. So, may 0. So, 0 lahat yan. 0 plus, ito rin may 0. So, 0 na yan. Tapos, ito, yan. So, wala siyang 0. So, mamultiply natin. Coefficients, puro mga 1. 1 times 1 times 1. So, 1. Tapos, e to the 3x times e to the x times, tama ba? Parang, tama naman, no? Okay, tama. So, ang ating y2, u2 is e to the 3x times e to the x times e to the x. Magiging 1 e to the 3x plus x ilan? E to the 5x lang. Okay? Kanina e to the 6, diba? 3x plus x, 5x. Tapos, minus, sige. Ito naman, yung mga green. So, 0 plus, ito walang 0. So, multiply natin. Bale, 1, coefficients muna. 1 times 3 times 1, 3. Tapos, yung mga e to the x times e to the 3x times e to the x, e to the 5x. Tapos, ito may 0. So, 0 na yan. So, anong natira? 1 e to the 5x or simply e to the 5x and then minus 3 e to the 5x. So, e to the 5x minus 3 e to the 5x negative 2 e to the 5x. So, yan yung numerator. So, u2 prime is negative 2 e to the 5x divided by yung determinant ng denominator, diba? Same lang na 2 e to the 6x. So, 2 e to the 6x. So, makakancel nyo lang tong 2. Bale, u2 prime is negative. So, e to the 5x divided by e to the 6x. So, copy the same base e. Dahil we're dividing same base, isusubtract nyo yung exponent ng numerator minus exponent ng denominator. So, 5x minus 6x negative x na lang. Yan. Tapos, saka natin isosolve si u2. Alisin natin yung prime, first derivative.
by integrating both sides with respect to x. So, yung u2 prime, pag in-integrate mo, u2 na lang. Mawawala na yung prime niya or first derivative. Ano ngayon ng integral ng negative e to the negative x dx? So, labas nyo tong constant na negative integral ng e to the negative x dx. Diba ang shortcut formula sa integral ng e to the ax dx is 1 over a e to the ax plus c. Yung a is the coefficient ng x. Ang coefficient ng x natin, negative 1. So, therefore, we have negative integral ng e to the negative 1x, follow the formula. 1 over a, which is yung negative 1, e to the same function, negative 1x. Or simply, kasi negative divided by negative, cancel na yan, positive na siya, 1 e to the negative 1x or e to the negative x. So, ito yung ating u2. Okay. Isa na lang. Si u3 prime naman. For u3 prime, so copy natin yung expression for u3 prime kanina. Ito. Okay, u3 prime. Yan. So, pareho lang to ng denominator, 2e to the 6x, di ba? So, yung numerator na lang yung i-evaluate natin, yung determinant. Yan. So, again, copy natin yung mga entries. Tapos, copy yung first two column uli. Yan. So, same basket weave method. Product nito, product nito, product nito, positive, positive, positive. Then, product nito, nito, nito. Minus, minus. May makakancel din dyan, may mga zeros eh. So, dito muna tayo sa dilaw. Ayan, wala tayong makakancel dito kasi walang zero. So, multiply natin. Coefficients, 1, 2, 1. 1 times 2 times 1, 2. Tas e to the, add nyo yung exponent, x plus 2x plus x. 4x. Tapos, dito, ayan, may 0 siya. So, plus 0. Dito, may 0. So, plus 0. Then, sa green na tayo, yung mga negative. So, dito sa una, may 0. So, 0 yung value nun. Etong pangalawa, may 0 din. So, plus 0. Tapos ito, wala. Coefficient, so 1 times 1 times 1, positive 1. Then, yung mga base e to the x plus 2x, 4x din. So, ang natira ay 2e to the 4x minus 1e to the 4x or e to the 4x. So, 2 minus 1, e to the 4x yung natira. Yan. So, bale, yung u3 prime na to is, yung numerator niya, yung determinant value e to the 4x. Tapos yung baba, determinant is 2e to the 6x. Yan. So, simplify, bale ito is 1/2 na siya. 1/2, tapos base e, so division uli ng same base, subtract the exponent ng numerator, 4x minus exponent ng denominator, 6x. So, 4x minus 6x, negative 2x. So, ito si u3 prime. Yan. So, i-evaluate na ngayon natin or hanapin natin yung u3. Alisin lang yung first derivative or yung prime by integrating both sides with respect to x. So, integral ng u3 prime, magiging u3 na siya. Paano ang integral ng 1/2 e to the negative 2x? So, labas nyo tong constant, 1/2 integral ng e to the negative 2x dx. So, again, yung shortcut formula,
Ito, bale yung A natin is yung coefficient ngayon ng x na negative 2. So, ang integral niyan is 1 over the A, which is negative 2, then times the same function, e to the negative 2x. So, 1 half times 1 over negative 2, bale negative 1/4 na siya, e to the negative 2x. So, ito si U3. Yan. So, kung meron na tayong U1, U2, U3, mahanap na natin yung pinaka-YP. Okay, di ba YP is U1, Y1 plus U2, Y2 plus U3, Y3. So, YP is ano si U1? U1 ay 1/2 x U1. 1/2 x. 1/2 x times Y1. Ano nga ba yung mga Y1 natin? Y2, Y3. Balikan lang natin. Ito. So, nilet natin Y1 e to the x, Y2 e to the 2x, and Y3 e to the 3x. So, copy ko. For reference. Yan. So, U1, 1/2 x times Y1 e to the x. Okay. Plus Y2, and then plus U2. Ano si U2? U2 ay e to the negative x. So, e to the negative x times y2, which is e to the 2x, plus u3 e to the 3x times y3. Ay, mali. u3 is negative 1/4, negative 1/4 e to the negative 2x times y3, which is e to the 3x. Yan. So, simplifying, magiging, ano na to? So, 1/2 x e to the x, tapos plus, so same base e, then add the exponent, negative x plus 2x, x na lang. Okay, tapos ito magiging negative 1/4 e to the negative 2x times e to the 3x, so same base e, copy, add the exponent, negative 2x plus 3x, x. Yan. So, pwede nyo palang i-combine itong 1 e to the x minus 1/4 e to the x. So, 1/2 x e to the x, copy, plus 1 minus 1/2 ay 1/4. 3/4 e to the x. Yan. So, ito yung YP. Next, pwede na nating makuha yung general solution ng non-homogeneous DE. Diba? Y is YC plus YP. So, Y is, ano nga uli si YC kanina? Balikan natin. So, si YC, ito. Copy. Then, plus the YP. Ito, yung 1/2 x e to the x plus 3/4 e to the x. Yan. Notice na pwede nating i-combine ito. Yung C1 e to the x plus 3/4 e to the x. I-factor out lang yung e to the x. So, y is C1 plus 3/4 e to the x, di ba? Kasi similar terms, parehong e to the x. Then, plus C2 e to the 2x plus C3 e to the 3x plus 1/2 x e to the x.
Pero ma-absorb ni C1 tong 3/4 kasi constant. Okay, 'di ba? Na-absorb yung constant natin, yung arbitrary constants ng constant na naka-add, naka-subtract, naka-divide, naka-multiply. So kahit ibalik ko na lang to C1. So final answer is y is equal to C1 e to the x plus C2 e to the 2x plus C3 e to the 3x plus 1/2 x e to the x. General solution. Gets? Okay, problem number 10. Sige, next. Problem number 11. For problem number 11, okay, y triple prime plus y prime is equal to tan x. Okay, so third derivative ulit tayo kasi triple prime, di ba? Hindi siya naka-differential operator form, pwede nating i-transform into differential operator form. Di ba kapag y triple prime, it means na we have d cubed y. Tapos pag may y prime, it means dy. Okay, equals tan x. So i-factor out mo si y, bale d cubed plus dy. Yan. So, nag-take ng form yung non-homogeneous DE natin na f of d, y is equal to r of x. So, ito yung f of d. Yung d cube plus d. Tas ito yung r of x. C tan x. Yan. And then, ang general solution ulit ng any non-homogeneous DE is y equal to yc plus yp. So, si yc muna ang hanapin natin. So, for yc, homogeneous DE part. Bale, equate natin yung d cube plus dy to 0 muna. Then, solve the general solution. Ito na yung yc. Diba? Homogeneous DE. Complementary solution. So, hanapin uli yung auxiliary equation. Bale, f of m is equal to 0. So, papalitan natin yung mga capital D sa f of d ng m. So, d cube plus d magiging m cube plus m is 0. Tapos, i-factor natin. Factorable siya. Common monomial factor, m, times m squared plus 1. Yan. Tapos, equate each factor to 0. Bale, m is 0. Ito, 1 root na agad yan. And then, m squared plus 1, equate nyo rin to 0. Tapos, ito, i-transpose nyo si positive 1 sa kanan, magiging m squared is negative 1. Tapos, get the square root ng both sides. Bale, square root ng m squared is m na siya. Tapos, may plus minus yan. Plus minus the square root ng negative 1, magiging imaginary number I, di ba? So, dalawang case ang meron tayo. Case 1, ito. Okay, tapos case 2, ito. 2, 3. Tatlong roots. Yung case 3, kapag complex conjugate roots. Diba? Kapag complex conjugate roots takes the form, yung roots nga na a plus minus bi. Ito, wala tayong a, diba? Purely imaginary. Lagyan nga ng placeholder na 0 plus minus I para yung a natin is 0 tapos yung b is yung coefficient ng I, 1. Invisible 1. So, yung yc natin, bale, magiging, diba? For case 1, kapag yung root mo is unique real root, so C1 e to the m1x. Tapos para sa case 3 na to, laging pair yan. So C2 na tayo. E to the ax cosine bx
plus C3 e to the AX sin BX. So, substitute natin yung values. YC is C1 e to the M1, 0, X, plus C2 e to the A, 0, X, cosine B, 1, X, plus C3 e to the A, 0, X, sin B, 1x. Or simplifying further, itong mga e to the 0 is 1, right? So, YC is, so C1 na lang to kasi times 1 siya. Itong mga times 1 na yan. So, disregard nyo na. So, C1 plus C2 cosine 1x or x na lang plus C3 sin x. Yan. So, ito yung YC. Okay. Bale, makukuha na natin yung form ng YP once we got the YC. So, tatlo uli yung arbitrary constants. Ibig sabihin, third order, di ba? So, yung form natin ng YP parang sa first problem, U1, Y1, plus U2, Y2, plus U3, Y3. Okay? Bale, yung U1, U2, U3, again, hindi yan constant. Mga function of X na hanapin natin. Tapos yung Y1, Y2, Y3, assign na lang natin yung mga nakamultiply sa C2, C3 na function. So dito, sige, di ba yung C1 may nakamultiply yan na invisible 1? Siya na lang si Y1. Okay. Tapos si Y2, yung nakamultiply kay C2 cosine X. Tapos si Y3, yung nakamultiply kay C3 sin X. Pero pwede nyo ring pagbali-balik na rin if you want. Okay. So, paano na uli yung simultaneous equation? Pareho lang din dun sa kanina kasi third order din yung DE. Bale, Y1, U1 prime plus Y2, U2 prime plus Y3, U3 prime equals 0. Tapos Y1 prime, U1 prime plus Y2 prime, U2 prime, Y3 prime, U3 prime is 0. Tas last, Y1 double prime, U1 prime, plus Y2 double prime, U2 prime, plus Y3 double prime, Y3 prime equals R of X. Yan. So sige, substitute natin. So si Y1, 1 times U1 prime plus Y2 cosine X U2 prime plus Y3 sin X U3 prime is 0. Next, yung first derivative daw ng Y1 prime. Ang derivative ng 1 ay 0 kasi constant, di ba? So 0 times U1 prime plus Y2 prime. So derivative ng Y2 cosine. Anong derivative ng cosine? Negative sine. So negative sine X U2 prime. Gawin ko na lang tong negative. Tapos Y to Y. Mali. Y3 prime. So, Y3 prime, derivative ng Y3 na sin X is cosine X. Okay, times U3 prime equals 0. Next, yung third row, second derivative ng Y1. Bale, first derivative na kasi nung Y1 is 0, i-derivative mo pa, 0 pa rin. Diba? So, 0, U1 prime. Tapos, Y2 double prime. Bale, i-derivative pa natin yung Y2 prime. Negative sin X yung Y2 prime. Isa pang derivative niyan. Bale, negative times derivative ng sin X, positive cosine X. Times U2 prime. Okay? Next, Y3 double prime. So, derivative pa natin yung Y3 prime na cosine X kanina. Negative sin X. Okay? Negative sin X, U3 prime, equals R of X. Ano yung R of X natin kanina? Tangent.
tangent x, di ba? Tan x. Yan. So, in matrix form natin, so, coefficient matrix, bale, yung mga coefficients na ka-multiply na functions kay U1 prime, U2 prime, U3 prime. Si 1, cosine x, sin x, 0, negative sin x, cosine x, 0, negative cosine x, negative sin x. So, copy. 1, cosine x, sin x, 0, negative sin x, cosine x, 0, negative cosine x, negative sin x. Yan. Times yung mga unknown, U1 prime, U2 prime, U3 prime. Then equals yung nasa right side entry, 0, 0 tan x. Yan. So, using Cramer's rule, masasolve na natin yung U1 prime, U2 prime, U3 prime. Yan. So, si U1 prime muna, so same pattern kanina dun sa previous problem. Denominator is yung determinant ng coefficient matrix or yung Wronskian ng y1, y2, y3. Diba? So, kuhain natin yung determinant niyan. So, copy natin to sa numerator. Pero, babaguhin natin yung entry neto, yung first column, delete. Papalitan nyo ng entry dito sa right side, yung 0, 0 tan x. 0, 0 tan x. Okay? U1 prime. Next, U2 prime. So, same denominator. Copy. Tapos, sa numerator, copy yung denominator. Pero, this time, papalitan naman natin yung second column ng entries ng right side, yung 0, 0 tan x. So, 0, 0 tan x. Next, last, U3 prime. So, same denominator, determinant neto. Tapos, copy yung numerator, sa numerator tong denominator. Pero, papalitan yung entry ng third column neto, 0, 0 tan x. 0, 0 tan x. Yan. Evaluate na lang natin yung determinants. Okay, so for U1 prime muna tayo. Ito yung expression for U1 prime, copy. So, hanapin ko muna tong common na denominator, yung determinants ng denominator. Pare-pareho to sa U1 prime, U2 prime, U3 prime. Sige, by basket weave method na lang ulit. So, copy ko tong entries na to, lahat. Tapos, yung first two column, kopyahin ko ulit. Yan. Tapos, same sa ginawa natin kanina. Kay product nito, product niyan, positive, positive, positive. Tapos, okay, product nito, neto, negative, negative, negative. So, sige. Ito, we have 1 times negative sin x times negative sin x. Bale, negative times negative, positive. Sin times sin, sin squared x. Tapos ito, may 0.
may 0. So, plus 0. Tapos ito, may 0 din. So, plus 0. Then, minus sa mga green. So, dito, sa unang diagonal green, may 0. Okay, dito naman, ito wala. So, negative cosine x times cosine x, negative cosine squared x times 1, negative cosine squared x pa rin. Tapos ito may 0. So, masisiro lahat yan pag minultiply. Anong natira? Sine squared x minus negative cosine squared x. Bale, sine squared x, negative of negative, magiging positive cosine squared x. Diba may Pythagorean identity tayo for sine squared x plus cosine squared x? Equal yan sa 1. So, yung determinant lang pala ng denominator is 1. Okay? So, sa numerator naman tayo. So, ganun pa rin. Basket weave method. Copy natin lahat ng entries. Tapos, yung first two column, copy ulit. Gurong lang natin. Yan. Okay, so product nito, positive, positive. Product nito, negative, negative. Yan. So, dito muna. So, may 0. So, 0 yung product nito. Plus, so ito naman, ito wala. Bale, cosine x times cosine x times tan x. Cosine squared x times tan x. Right? Ito naman, ayan, may 0 ka. So, plus 0. Next, minus. Sa mga green, negative. Ito, so tan x minus sin x, tan x times negative sin x times sin x, bale, negative sin squared x times tan x. Okay, ito, next, may 0. So, 0 yung product niyan. Ito rin, may 0. So, 0 yung product. So, ang natira is cosine squared x tan x minus negative sin squared x tan x. So, magiging cosine squared x tan x, negative times negative, positive sin squared x tan x. I-factor out natin si tan x. Bale, times the quantity, add yung dalawa, yung cosine squared x plus sin squared x. Diba, yung cosine squared x plus sin squared x is 1. So, magiging tan x na lang. Kasi 1 times tan x is tan x. Yan. So, therefore, yung pinaka-value ng u1 prime is yung determinant ng numerator, tan x. Diba? Ito is tan x over determinant ng denominator 1. So, tan x over 1 or simply tan x. So, para ma-solve si u1, alisin natin yung prime by integrating both sides with respect to x. So, u1 prime, pag in-integrate mo, u1 na siya. And what is the integral ng tan x? Diba pwedeng ln ng secant x? Okay? Or pwede ring negative ln cosine x. Sige, ln secant x na lang gamitin ko. Next,
For U2 prime naman, so sa U2 prime, ano expression ito? So yung denominator natin, pareho lang yung value ng determinant sa U1, di ba? 1. So yung numerator na lang ang evaluate natin ang determinants. Yan. So basket weave method, copy lahat ng entries muna. Tapos yung first two, copy. Yan. Okay. Product nito, nito. Plus, plus, plus. Tapos, product nito, nito. Negative, negative, negative. Sige. So, ito, may 0 tayo sa unang diagonal yellow. So, 0 yung product niyan. Pangalawa, may 0, dalawa pa nga. Oh. So, 0 uli yan. Tapos ito, yan may 0. May 0 uli. So, puro 0. Then, minus, yung green naman, ito. So, may 0. So, 0. Next, ito wala. So, tan x cosine x times 1 is positive. Tan x cosine x. Plus, ito may 0. Dala-dalawa pa nga. So, 0 yung product. Ano natira sa atin? Bale, 0, wala na yan. Negative ng tan x cosine x. Yan. So, ito ngayon yung U2 prime. Bale, U2 prime is, so yung numerator, ito diba, negative tan x cosine x. Divided by 1. Determinant ng denominator, 1. So, negative tan x. By identity, gawin natin tong, yung tan x, diba, by identity, that's sin x over cosine x, tas times cosine x. So, makakancel nyo tong cosine, magiging negative sin x. So, ito ngayon si U2 prime. Pag hinanap natin yung U2, alisin natin yung prime by integrating both sides with respect to x. So, pag in-integrate nyo yung U2 prime, U2 na siya. Madali lang integrate to, standard, integral formula. Labas mo lang yung negative. So, magiging negative integral ng sin x dx. We will have negative integral ng sin x. Diba negative cosine x yon? So, negative of negative cosine x, magiging positive cosine x. So, yan na si U2. Okay, last, isa na lang. For U3 prime. So, yung U3 prime natin, ang expression sa kanya, ito, copy. Yan. So, again, yung denominator, determinant niyan is same 1. So, yung numerator na lang yung evaluate natin ang determinant. Yan. Sige, so basket weave method. So, copy natin lahat ng entries. Tapos, copy yung first two. Yan. Next. So, basket weave method, product nito. Product niyan. Product niyan. So, positive, positive, positive. Tapos, ito naman, product neto, 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 negative, negative.
Sige. Multiply natin sa dilaw muna. So, 1 times negative sin x times tan x. May kulay ba? Okay, may kulay. Negative sin x times tan x, di ba? Tapos, next is may 0. So, product nila is 0. Dito, may 0 din. Dala-dalawa pa. So, product is 0. Okay. And then, yung negative, yung green. So, ito, 0. Diba? Ito, 0. Ito, 0 din. So, puro may 0 eh. So, anong natira? Ito lang, yung negative sin x tan x. Okay, so therefore, yung u3', ito yung determinant ng numerator, negative sin x tan x. Okay, so negative sin x tan x over determinant ng denominator 1. Okay? So u3' is negative sin x tan x. Yan. So para mahanap yung u3, alisin yung prime, integrate natin both sides with respect to x. So pag in-integrate natin yung u3', okay, wala na yung prime niya. Magiging u3 na lang. So ang problem na lang is how to evaluate the integral ng negative sin x tan x dx. Diba yung, labas natin tong negative muna. Diba yung tan x, pwede siyang by identity sin x over cosine x. Okay, so bale, pag minultiply nyo, sin x times sin x numerator, sin squared x over cosine x dx. Tapos, apply nyo ng Pythagorean identity yung sin squared x. Ano yun? Diba ano? 1 minus cosine squared x. Okay? Sige. So, i-distribute nyo tong cosine x, divide each term on the numerator by cosine x. So, 1 over cosine x, then minus cosine squared x over cosine x. Yan. So, negative integral, ito, reciprocal identity, 1 over cosine is secant x. Tapos ito, cancel, bale cosine x na lang, dx. So, distribute nyo yung negative integral, tsaka yung dx, magiging negative integral ng secant x dx, tas negative of negative, magiging positive integral ng cosine x dx. So, negative integral ng secant x. Standard yan, ln ng secant x plus tan x. Plus integral ng cosine x. Positive sin x. Yan. So, ito ngayon yung u3. So, may u1, u2, u3 na tayo. Mahanap na natin yung pinaka-yp kasi yung yp kanina is u1, y1 plus u2, y2 plus u3, y3. So, si u1, ano si u1? ln secant x. Times, so yung y1, balikan natin yung mga values ng y1, y2, y3. Ito. y1 is 1, y2 is cosine, and y3 is sine. Copy natin for reference.
ngek, hindi na-copy. Ulit. Ito. Yan. So, U1, ln second x times y1, which is 1, plus U2, ano si U2? U2 is just cosine x. Cosine x times y2, cosine x din. Then, plus U3. Ito hindi na kasya. U3, copy natin. Dito na sa baba. Okay, U3 times Y3, which is sine x. So, simplify. YP is ln second x times 1, ln second x na lang, right? Plus cosine x times cosine x, cosine squared x. Distribute natin tong sine x. So, negative ln second x plus tan x times sine x. Unahin ko si sine x. So, negative pala, no? So, magiging minus. So, sine x times ln second x plus tan x, negative. Then, sin x plus sin x times sin x pala, sin squared x. Yan. Di ba itong sin squared x plus cosine squared x is 1? So, yp is ln second x plus cosine squared x plus sin squared x. Pagsamahin ko, minus sin x ln second x plus tan x. So, ln second x, ito 1. Plus 1, Pythagorean identity, di ba? Minus sin x ln second x plus tan x. So, ito yung itsura or yung form ng YP. So, finally, general solution, y is yc plus yp. Ang y natin ngayon is equal to yc, which is, so balikan natin yung nakuha nating yc kanina. Ang nakuhang yc kanina ay eto. C1 times 1 plus C2 cosine x plus C3 sin x. Or kahit yung C1 times 1, C1 na lang natin. Yan. Plus the YP. Okay, ito yung YP natin, di ba? So, si YP, ito. Copy ko. Yan. Di ba, itong C1 plus 1, pwede niyang pag-isahin. Di ba? Plus C2 cosine x plus C3 sin x. Pero kasi silang constant, di ba? C1 constant, 1 constant. Pagsamahin natin. Tapos, plus ln second x minus sin x ln second x plus tan x. So, ma-absorb lang ni C1 yung 1 kasi nga constant yung 1. So, kahit gawin na lang natin tong C1, so final answer is y is equal to C1 plus C2 cosine x plus C3 sin x, okay, plus ln second x minus sin x ln second x plus tan x. Okay? So, this is the general solution. Yan. Okay? So, medyo mahaba lang talaga kapag variation of parameters ang gagamitin nyo na third order or third degree kasi magti 3 by 3
determinants kayo. Diba? Medyo mahaba. Okay? Pero kaya naman basta tiyagain nyo lang. Yan. So, nakasolve din tayo ngayon ng hanggang 10, 11. Okay? So, sige, hanggang dito muna. So, sana may natutunan kayo sa ating video tutorials for the topic solving non-homogeneous DE using variation of parameters. Okay, so follow nyo lang ako dito sa ating account para manonotify pag meron tayong next video tutorial sa susunod. And subscribe din kayo sa ating channel, Engineered Math YouTube channel. So, ililink ko lang sa description lahat ng mga video tutorials natin for DE. Pati yung pinaka-playlist ng differential equations para mapanood nyo yung lahat ng lessons for DE simula sa unang lesson hanggang sa last lesson para meron kayong video tutorial playlist guide from our YouTube channel sa buong subject nyo na DE. Para every time kailangan nyong mag-review for your exam, long exam, major exam, or even quizzes. And kung gusto nyo mag-advanced study, pwede nyo panoorin anytime. Okay, so good luck sa mga nagtitake ng differential equations. Kayang-kaya nyo yan. I hope you pass it. Basta mag-aral lang kayo mabuti, solve lang ng maraming problems. And panoorin nyo lahat ng mga video tutorials ko sa YouTube sa DE playlist. Okay? Malaking tulong yan, promise. Sige, so good luck. See you on my next video tutorial. God bless everyone. Padayon, future engineers. Bye-bye.